Muli ang tanong na ito ng mga Pariseo kay Jesus kung paano makikilala at nasaan kailan itatatag ang paghahari ng Diyos ay walang ibang layunin kundi siluin siya at maparatangan dahil ang iniisip ng mga tao na ito ay ang paghahari ng Diyos na kung saan ito ay pinaghaharian ng makalupa o makamundong kapangyarihan tulad ng mga hari at reyna sa ating panahon. Ginagamit ang kapangyarihan, ang pera at lahat na para sila ay masabing naghahari na. Pero ang totoo, sinasabi ni Jesus, walang palatandaan sa inyong ibibigay tulad ng inyong inaasahan, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay nagsimula na. At sa katunayan, kung saan ka makakita ng taong totoong nananalig sa Diyos, doon naghahari ang Diyos. Nang ibig sabihin ni Jesus, kung saan mo matatagpuan ang kapayapaan, ang katarungan, at pagmalasakit sa isa't isa, doon nagsisimula at naghahari na ang Diyos. Hindi katulad ng iniisip ng mga tao, na mga hari sa panahon ni Jesus, nakikipagdigma, naghahanap ng masasakop na bayan upang masabi nilang sila ang pinakamakapangyarihan, makapangmamapera at lahat na. Ginagamit ang lahat ng puwersa upang magapi ang mga kaaway. Hindi ganon at napakalayo nito ay tinuturing ni Jesus na paghahari ng Diyos. Pero sinasabi din niya, bago maganap na totoo ang paghahari ng Diyos, kinakailangan mo nang magbata ng anak ng tao, mamatay at pahirapan, itakwil ng mga tao sa ngayon, ibig sa kanya, sa kanyang panahon. Sapagkat totoong ang Espiritu Santo na isusugo mula sa muling pagkabuhay ni Jesus, yun ang magiging daan upang ang kapayapaan, ang katarungan, katotohanan, at lahat ng mga katangian ng paghahari ng Diyos ay malasap at maranasan ng tao. Kaya nga sabi niya, naghahari na ang Diyos sa mga taong nananalig sa Kanya. Maging sa ating panahon, mga kapatid, kung saan tayo makakakita ng mga taong pinaghaharian ng kapayapaan ni Kristo, katarungan ni Kristo, at mga katotohanan ng inire-reveal ni Kristo sa mga individual na mga mananampalataya, doon nagsisimula na umusbong ang kapayapaan, ang malasakit, pag-ibig at katarungan. Kung kaya yun ang matinding palatandaan na tinutukoy ni Jesus na paghahari ng Diyos. Pero dahil itong mga taong ito ay naghahanap ng ibang klase ng paghahari ng Diyos, hindi nila ito mauunawaan, hindi nila ito makikita, hanggat din nila ginagamit ang kanilang pananampalataya. Sapagkat mga kapatid, ang ating panglaban upang pagharian tayo ng Diyos ay ang ating pananampalataya. Walang tao na magkakaroon ng totoong kapayapaan at magiging makatarungan ang kanyang pamumuhay malibang siya ay mahubog sa pananampalataya, makonvert ang kanyang pagkatao sa pagkatao ni Kristo. At doon totoo maghahari na ang Diyos. Kaya ito ngayon ang ipinababaon sa atin ng Panginoon, hindi ito kagagawa ng tao. Pananampalataya palagi na ibinubuhos ng Diyos sa atin ang daan upang tayo kanyang pagharian at maging instrumentong lang ng lahat ng kabutihan na pwedeng gawin ng isang taong totoong mananampalataya. Kaya itong ating panalangin para sa araw na ito, na sana'y tayo totoong lumalim ang pananampalataya upang ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng kanyang pag-ibig, katarungan at katotohanan ay totoong lumaganap mula sa atin at maibahagi natin sa kapwa-tao. Yan ang totoong paghahari ng Diyos.